Ano yung optics na yun, ma'am, na pinapakita na pumapalakpak ang Makabayan Bloc sa announcement na impeach na si VP Sara Duterte sa House? MJ, idadagdagan ko yung yung information ng mga kababayan natin. May mga informants ako sa all over. No? Sa BJMP, meron akong informant doon. At sinabi niya na nagdiwang ang mga CPP, NPA, NDF na nandun sa loob kasama si Vic Ladlad, si Adelberto Silva, mga high-ranking CPPN members. Si Adelberto Silva is the highest-ranking NPA sa Pilipinas. Si Vic Ladlad, Central Committee, and parang number 2 or 3 siya sa Pilipinas ng CPP, yung hierarchy. Nagdiriwang sila at na-catch niya yung pagsabi na nagtatagumpay sila. So, yung sinabi natin kahapon nung nagkasama ko sila Hana, totoo yon. I'm really sad to tell our countrymen, na ang ating bansa ay isa na pong komunistang bansa. It is being run by the CPP, NPA, NDF. Marami pong telltale signs. In fact, a lot of people already notice it. Ang Pilipinas ngayon, hindi na yung Pilipinas dati. Ibang-iba na yung pakiramdam. Wala nang batas. Ganyan ang mga komunista, wala silang respeto sa democratic processes. Yung pagbusal sa media, pagbusal sa malayang pamamahayag, sa free expression, yung sino ba yung mga top na enemies nila, di ba? Sino yung pinaka-fierce na kalaban ng CPP? Si Pastor Kibuloy, where is he now? He's in jail. Sila ang nagmaniobra niyan, etc. So yung kahapon si PRRD, no, na under his term of office na pabagsak niya ang CPP, NPA, NDF, hinahabol siya ngayon ng for instance ng ICC. Si Cristina Conti na isang urban operative ng CPP ay legal advisor sa ICC. Tapos si Mayor Inday, si Vice President natin, very fierce. Under her watch as a mayor, naging insurgency-free ang Davao City. No? Unthinkable noon yon kasi very bloody, no? Ang Davao noon sa CPP. So, yung nakita natin kahapon, manifestation yon ng pagpapatakbo ang pagmamaniobra ng CPP, NPA, NDF sa impeachment procedures ng ating Vice President. No? So, ang nakakaawa dito, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, tingin nila they're still in charge, but they're no longer in charge. They're just puppets of the CPP, NPA, NDF na madaling gawin kapag ang leader ay mahina at walang totoong pagmamahal sa bayan, corrupt at ganid. Di ba sila yan? So madaling. No? Ma'am, naniniwala po ba kayo na itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte ay panakip butas lamang sa mga issue na ayaw nila nating masilip? Halimbawa, yung PhilHealth bankruptcy, yung pagka-alarma ng business sector, yung Makati Business Club nag-express a concern over the 2025 GAA, accountability doon sa constitutionality of the 2025 GAA, yung pinagko-comment ang mga lider ng pamahalaan ng Supreme Court, at yung bicameral conference report, ma'am, na ang ugat din ay ang House of Representatives sa issue. Oh, definitely. Definitely, MJ, Admar, mga kababayan. Kasi ano ba nangyari before the impeachment? Yung madaliang at saka puwersadong pag-proceed na pag-sign ng impeachment na yan. Nag-order ang Supreme Court na pinag-explain si Lucas Bersamin, no, yung Executive Secretary, tungkol sa GAA, the most corrupt budget in the entire history of our country. So nagpapanik na itong mga ito. Yung mga magkakakunsyaba yan. And if you think that there is a separation between the legislative and the executive, that's no longer true. Hindi na totoo yan. Nakita natin yung press con kahapon ni Bongbong Marcos na dinidepensahan niya yung impeachment. Nagkukunwari siya na hindi, 'di ba? Meron siyang acting na ganon. Pero yun kasi yung mahirap kapag drug addict ang kaharap mo eh. Nakakaawa ang mga kasi bilang doktora sasabihin ko ito. Akala nila, nakakalokal sila, akala nila ang smooth nila, di ba, habang nagsisinungaling sila, akala nila ang dami nilang naloloko. Pero wala namang naloloko itong si Bongbong Marcos, parang yung kahalintulad nung the biggest daw, di ba? Nakakaawa sila tignan nun kasi walang naniniwala, di ba? So, yung kahapon, yung procedures na yan, no, makikita mo na it was a government that's panicking. Nagpapanik sa dami ng atraso at kasalanan at krimen, high crimes ninyo sa Pilipinas. Yung pangbababoy sa Pilipinas na pinaggagawa nitong Marcos administration na ito. So nakita natin nagpapanik talaga sila. Kailangan nila itong pagtakpan. So, but the good news for me is that meron tayong tatakbuhan. Winawasak nitong Bongbong Marcos na ito ang Pilipinas, ngunit meron pa tayong hudikatura.
meron pa tayong yan, no? So, and I will tie it up again with the CPP, NPA, NDF. Nandyan po, itong mga ito are puppets. They're mere puppets. Of course, they're greedy. Of course, they're corrupt. Of course, they want that impeachment go on. But you can see, no, nakikita ninyo na napakapangit ng execution, 'di ba? Walang finesse. Bakit? Hindi aksidente na nandyan sa loob si Franz Castro ng ACT, si Arlene Boses ng Gabriela at si Raul Manuel ng Kabataan. Hindi aksidente na nandyan yan at napakababoy ng Kongreso ngayon. Of course, malaking bagay na ang Speaker of the House ay napaka-corrupt at ganid. Malaking bagay yon. Pero you can bet na kasama dyan sa pagmaniobra at pag-manipulate, no, dyan sa, ang mangyaring ito. Bakit? Para magalit ang taong bayan ng sobrang galit sa gobyerno. Hindi ba tayo galit na galit sa gobyerno ngayon? 'Di ba? So, at ano pa, we are looking at a government that is on the brink of collapse. Ano ba ang goal ng CPP, NPA, NDF? Hindi ba yan? Yan ang pinaka-goal ng CPP, NPA, NDF to bring to weaken government and to collapse it so that they can take over. So this is what we're seeing right now. Magkakadikit po lahat yan. Opo ma'am, lalo pat alam naman po natin, ma'am, na bumoto karamihan sa mga Pilipino dahil po sa pangako ng continuity. Pero yan, ma'am, iba yung naging continuity. Palakpakan silang lahat sa plenary. Ano kaya ang magiging tugon yan, ma'am, ng NTF-ELCAC as former na official po ng task force na binuo ng Duterte administration laban sa CPP, NPA, NDF? Hopefully, there's going to be some response, no? But again, as I told you, MJ, at this point, we're all holding the line. Habang nandyan si Bongbong Marcos, we're all holding the line. Kasi katulad ng sinabi ni Pastor, no, I was listening to the political ad of Pastor. No, ano ba yung power na yan? Yung power na hinihingi namin, yung tiwala na hinihingi namin sa kababayan natin. Dahil tumatakbo kami, ay bigyan ninyo kami ng kapangyarihan na yan. At yung kapangyarihan na yan ay hindi dapat gamitin para saktan ang Pilipino at para sirain ang Pilipinas. Ano bang ginawa ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez? At yung mga yan na sa Kongreso ngayon, ano bang ginawa nila? Winawasak nila ang Pilipinas kasi naman wala talagang utak itong mga ito. Sa lahat naman na kakaalyaduhin mo, teroristang organisasyon. Sana na lang nakipag-alyado sila sa Rotaract, 'di ba? Sa Rotarians or sa mga Lions, mga ganyan. Sana ganoon na lang, no? Or kay OJC. Gagandang Pilipinas. Pero dahil napakaganid and because they need their attack dogs against the Duterte to reach their goal of perpetuating themselves in power and to get away with horrendous plunder. We need a new word because plunder is not enough for what these people are doing. No, so this is what we're seeing. Look at that, clapping. These are representatives, but that's the good news. That's the good news. Very, very good news, no? Nandiyan na, nakasulat na, may resibo na, nag-sign sila. Yung mga nag-sign dyan, going towards an election, ang sinasabi nila, mga magnanakaw kami. Pwede ninyo kaming bilhin. Tapos meron pa mga naglalabas ng mga statement na pinapaganda pa nila yung spin. Ginagawa daw nila ito para sa bayan, para meron daw. Hindi, katiwalian yan. Plunder yan. Diba? Tsaka yung pera na ninanakaw ninyo, meron bang accountability yan? May transparency ba tayo dyan? Pinahihina ninyo ang institusyon. If we give you the benefit of the doubt na gagamitin nyo yung pera na pinamudmod ni Martin Romualdez sa inyo na meron kaming pruweba, ilalabas namin yan, no? Meron bang accountability? Meron bang resibo yan? Hindi. Walang resibo yan, no? Yan yung skandalo ng kongresong ito. So, pinakita nitong mga ito sa Pilipino, going towards an election year, huwag ninyo kaming bobotohin kasi mga magnanakaw kami. Yun. Napakaliwanag. Ang ganda-ganda kasi, MJ Admar, mga kababayan. For example, I was going to campaign actively para doon sa katiwali ni Stella Kimbo, kasi si Stella Kimbo marami siyang evidence ng stolen wealth, no? Hindi mo napakarangya, di ba? So I was going to campaign for Maan Chodoro, the wife of Marcy Chodoro, kasi akala ko magkalaban sila Hindi pala nag-sign siya, di ba? Nag-sign siya kahit na ano pa yung kwento diyan. Ito yung kwento kung bakit nasira ang Pilipino sa mga taong yan na walang prinsipyo, walang paninindigan. They do not have the fierce courage to say no to dirty money. Fortunately, gratefully, there was this pocket group of congressmen who did not do it.
out of principle. Merong iba na hindi nag-sign, katulad nila Migs Nograles, kasi wala lang sila dito. So, pero kaalyado pa rin yan nila, nila Tambaloslos, di ba? At mga operatives niya yan. So that's my point. Maraming blessings dito. And we should, it's costing us so much. Napakasakit itong nangyayari. Matuto naman tayo. Let's get something good out of it, and I think that's the point.